So yung pakiramdam ko na tutumba ako dahil sa bigat ng mga dala natin. Ay, rough road. May dalawang bata oh. So tayo nagpatulong na sa mga sa lokal dito para maitawid tong ating gamit. So iba pala pagpunta dito sa Campoa, mapapalaban ng ang motor mo. So pinakauna natin gagawin syempre pag magkakamp ka, magtayo ng canopy. So ito una natin i-assemble. So ito na yung tent natin, yung inner layer nya. Okay, sa mga lods, ito naman sibuyas na ating kilawin, yung ating babalatan at hiwain na maninipis. So andito ang kanin, tortang talong, semi-kilawin na pork, at ang ating pork barbecue. Walking heels click, I'm about to boss. 1, 2, 3, yeah, call the shots. Haters only ever wanna talk the talk while I blow the spot up, call it sabotage. Break through the walls, walk through the fire. Nothing ever gets in the way of desire. No apologies, I'm on the throne. Whispers in the court, now catch me in my zone. I'm the rhythm, I'm the rhyme. I'm the center of the show all the time. I'm the spotlight when you can't shine. On a cloud cause I'm feeling so fly. Okay, so mga lods, tayo papaalis na dito. Time check 10 o'clock. Dapat alas 9 ko aalis, pero ang hirap pala mag set up. So bago ko na i-set up ito, talagang trial and error ako kanina. So maganda ang panahon, tara na. Okay, so from here, andito tayo sa Siniluan. Instead na tayo ay kumaliwak, nadadaan ng mabitak, ay dito na tayo magdiretso na tatahakin natin tong highway ng Pami, Laguna. Yeah. So nakakatuwa lang dahil yung ine-expect natin na maulan, may bagyong panahon, ay ito, sikat ng araw. So sana lang hanggang bukas At balita ko si Typhoon Wilma ay nagpunta ng somewhere Visayas. Dahil kalahati lang ang ating fuel, tayo maggas muna dito. Yeah. Yung sentro ng Pami, Laguna. Okay. So ito na may itsura ng load ng motor natin sa ito sa likod. Punong-puno. So medyo nalilibago ako. Hindi tayo pwedeng tumaripas. Kailangan i-speed natin alalay lang dahil ang bigat. Baka mawala tayo sa balance. Okay, time check mga lods, 10:13 AM. So ito nga ang bagal-bagal ng speed natin ngayon. Di tayo makatakbo ng maayos dahil naninibago talaga ako. So first time kasi natin nag-motocamp, yung ganitong load ay mabigat. Kasi itong ating motor kasi tumitimbang na ng 196 kilograms. Ay chinek ko tong ating mga camp stop ngayon ay halos tumitimbang siya ng 70 kilos. So papanhik tayo ng kabundukan nitong Mabitak, Laguna. Ang babaan niya ay Pililla, Rizal. So dito tayo dumaan sa Tanay instead na dito sa Santa Maria na bulubundukin kasi nga ang bigat So dito more on roads. Okay, sa mga ganitong sigsag ako kinakabahan ngayon Tapos ganito yung load natin, mabigat. So hindi tayo kailangang mag-banking dito or mag-lean. So tayo good boy lang. Baka tayo sa hospital pulutin. Mabuti nga kung sa hospital Paano kung pagising natin nasa langit or sa impyerno na tayo. Okay, so yung campsite na pupuntahan natin ay sa Tanay, Rizal po. Tinatawag po na Camp Boa. So ito po ay halos malapit na sa Marilake. So papanhik po tayo from Tanay town proper, papanhik tayo ng Sampaloc. Okay, so bye-bye Laguna.
So papasok na tayo ng Rizal Province. So ito yung huling bayan ng Laguna dito sa Port District, Amabitak. Daming tindang baka oh. Okay, may mga pwede kang lutuin dyan, pang papaitan, pang bulalo. Okay, by the way, mga lods, kita na dito yung windmill ng Pilya oh. Okay. Siya nga pala mga lods, no, ngayon ko lang nalaman na meron palang waterproof na medyas. So mura lang, nagkakahalaga ng 200 plus. So lagi akong nagtitiis sa basang medyas during rides. So meron pala. So Google Map yung gagamitin natin mamaya kasi sabi dun sa owner ng Camboa, mas reliable daw gamitin yung Google Map compare dito sa nakagawian ko na Waze. So mga lods, tayo ay papalik na dito sa Sampaloc, Tanay Rizal. At ito, nai-set up na rin natin yung ating Google Map. So makikita nyo dito, tayo ay pinapalikunan ni Google Map dito sa kaliwa. Okay, so pag diniretso mo tong kaliwa na ito, dyan na diretso yan pa Marikina. Madadaan ka rin ng Marilac dyan. Itong pakanan naman ay papunta dun sa Mabitak, Laguna. Okay, so check na natin kung ilang minuto pa. So meron pa tayong 41 minutes bago makarating ng Camboa. Kaming resto dito sa mga kapihan. So dalawa na yung nadaanan ko kanina, pangatlo ito. At syempre mga lods, para wag tayo mainip dito sa ating paglalakbay, meron tayong music from Cardo. Parang naramdaman ko ng mga lods yung lamig ng hangin dito sa kabundukan. Okay mga lods, so dito tayo magte-turn right. Andito na tayo sa Santa Ines Road. Okay, so dito na yon. Okay, ito rin yung nakita ko dun sa pisined sa akin owner ng Camboa. Ito yung tindahan na yun. Okay, so dito rin kayo liliko mga lods, this way to Barangay San Andres, Santo Niño. Ito nga yung Tinukan and Santa Ines. Time check 11:49. Umalis tayo ng Siniluan, Laguna ay mag-aalas 10 ng umaga. Uy, ano ba tong area na to? Amoy beer, amoy alak. Ito na nga, nagsimula na ang rough road. Okay, rough road, dalawang bata Okay mga lods, ang dami talaga nagkakamp dito. Ang dami mga nakamotor at mga 4 wheels, 4x4 vehicle. Okay mga lods, so nawala yung rough road, naging semento uli. So sa dami ng farm dito sa mga campsite, ngayon ko na-realize na ganun pala kayaman ang bayan ng Tanay, Rizal. Okay mga lods, so sa totoo lang pwede dun tayo tumawid Ito yung unang river na tatawiran natin, pero malalim daw dun. Kaya doon sa instruction ng may-ari ng Camboa, dito tayo kakaliwa. At mas mababaw daw yung ilog dito. Okay, so punta na tayo. Okay, so mga lods, so andito tayo ngayon. Dahil sobrang bigat ng motor natin, kita nyo naman na meron dumadaan doon mabato siya. In-advise sa akin ng mga lokal dito na may balsa pala doon, pwedeng sumakay. So magbabalsa na lamang tayo. So mga lods, tayo dahan-dahan tayo isasakay ng balsa. Albato adventure na napasok natin. Alam ko kasi kakayanin yung ilog, pero advice sa akin para sigurado daw ay magbalsa ako. Ang mahirap po pala nito yung pabalikan na mataas. Saglit lang po bigat Kaya po, kaya? Ha? Sir, lalayo mo ng Tula ko. lalay na kadyot. Andali, i-kadyot ko. 1, 2, 3. Yun! Tama naman, pwesto ko, gitna lang yun
Kamboa po. Pag balik dito sir, pwede ka tumaan doon. Saan po? Sa taas na yun. Sa taas na yon? Oo. Kaya lang pagpapaganon, mahirap. Pagpabalik, maganda lang. Pagpabalik ko, okay yung daan. Saan Pagpaganon kasi yung pababa. Oo. Mahirap. Saan kayo lusutan na yun ano? Mas mababa po ba yung ilog na susunod dito? Wala na kang tatawirin, may hangin bridge. Ha? May hangin bridge. Ah, may hanging bridge oh. Pwede ko ako doon. Oo. Kasi naman, Kasi sabi may isa pang ilog eh. wala na. Na para makaano. Okay, so andito na tayo. Saka di? Okay. Okay na po. Dadali ko lang ho doon ha. Magkano po? Manong? Akala ko di kakayanin na mag ano kanina eh. Dagdagan na po natin. Ano pangalan niyo, Tay? Edwin. Edwin po. Okay, naka-vlog po kasi tayo. Salamat po. Din pa ako, Kabalat Vlog. Sige, mahanap din po. Ano po pangalan po uli? Kabalat Vlog. Kabalag Vlog. Kabalat. Kabalat. Okay po. Tingnan nyo dito mga lods oh. So pagkalampas ng ilog na yon, sementado uli. Parang wala kang ilog na dinaanan. Pars, pwede magtanong? Ito na ba pupapuntang Kamboa? Ay kaya to motor G, ano kaya to ano? Kasi may ilog daw dito, tatawid ako malalim. Malalim? Pero okay naman dito ano? Okay, thank you Mords. Okay, so ito mga lods, try natin dito. Kakayanin naman siguro itong motor natin, nag-iisa lang ano. Okay, sige. Yung pahon lang medyo tayo'y dahan-dahan. Okay, dahan-dahan tayo, ahon. Saglit. Na-disgrasya tayo dito. Hirap umahon. Paano ba to? Napakabigat. Kailangan yata ng maraming. Bawasan ko muna yung laman ano. Okay mga lods, so tayo nagpatulong na sa mga sa lokal dito para maitawid tong ating gamit kasi mabigat, baka mawala tayo sa balanse. Para sigurado. Pag saglit, tigil ka. Nakasabit yung tali, baka man sa kadena. Saglit. Baka sumabit pa sa kadena eh. Ito may nakasabit pa pala oh. Ang daan lang yan sir, dito lang banda. Puro kaliwa. Opo. Liya. Kaya naman siguro ano. Okay, pagtumba lang delikado ano. Okay, so dito na simula ng adventure mga lods. Dahan-dahan lang tayo. Yung balance ang mahirap dito. Yung pagbalanse ang mahirap. Dahan-dahan lang tayo para sigurado. Isa-isa lang. Yun. Dali. 1, 2, 3. Ay, kaya na dito. Dire-diretso na ito parsano. Pero na bumelo dito.
tutumba pa. Mataas pala yung bato dito. Yan. Masakit pala sa katawan, ano? Okay mga lods, sa wakas, andito na tayo sa entrance ng Camp Boa. Okay, so kaliwa. So talagang yung adventure na hinahanap ko ay talagang nalampasan pa. Medyo extreme dahil sa ilog na yun. Hindi kaya doon sa tulay. Sobrang bigat yan, hirap pumanhik. Saan ba sila nagre-receive, sir? Okay, so mga lods, tayo ay nakarating din sa wakas. So ito yung designated area natin, yung tinatawag na Acacia B. Okay, Acacia B. So from here, dito natin ibababa itong mga gamit natin. Masakit sa katawan yung pagdaan sa ilog. Good luck uli bukas, pero at the moment, enjoy muna natin ang Camp Boa. Huwag muna natin ilalahanin yung river crossing. So ito okay, so una, ilatag muna natin mga gamit natin lahat. So gamit ito para huwag mandumi yung mga gamit. Maliit lang to. Okay. Okay mga lod, so itong gamit natin, Benro, ito po yung stand ng ating camera. So yan na nga, gamit na ng camera natin ngayon. Ito naman po yung ating canopy. So ito po ay 4 years ago pa nung nag-tent kami. Gamit yung sasakyan. Umot. May dala pang hanger. Yung outer layer ng tent natin. Ito yung COT bed. Yung ating military net. Kung kailangan natin ng shade. Okay. Tent, hammer, and pegs. Lagayan to, no? Ay, mali. Ito pala yung ating COT bed. Ito palang isa ay ito yung lagayan natin ng mga kitchen materials. Ang ating camping chair. Ito pinakamahaba eh. Balde. Camping table. And then ito naman yung inner layer ng ating tent. Nakikita nyo lahat mamaya yan. Yun, yung ating ihawan, pati uling. Oh, 3 pa lang. Hanger na dala ko. Akala ko 2 lang. May naman pa ba? Ito. Ay, okay. So ito yung ating pangontra sa hangin pag nagluluto para mawala yung apoy natin. Ano? Okay mga lods, so pinakauna natin gagawin syempre pag magkakamp ka, magtayo ng canopy. Ito una natin i-assemble. So sa pag-assemble natin ng tent at ng canopy, so ito po yung sinasabi ko na bag. Nakalagay yung ating mga pegs and hammer. Okay sa mga lods, so itong 2 canopy pole natin ay dito natin siya i-insert para mas matibay dito. And then saka natin susuksukan ito. Ito naman yung camp peg or tent peg. So medyo mahaba, malalim siya. Talagang pwede sa malalakas na hangin. So tulak muna natin hanggat kaya ng kamay. Sa ating gagamitin yung hammer. O baka masira yung hammer. Pero so far kaya naman.
Matibay naman yung hammer natin. Dapat pala yung hammer na ng tatay ko. Hammer ni John Larry na dala ko. Shout out, Airpat. Okay mga lods, so ilalagay na natin tong canopy pole dito. Sa canopy stand na ito na minartilyo natin dito. So, assemble muna natin to. So, once again, tong canopy na to ay binili ko nung 4 years ago nung kami nagkaliraya. So, yan o. Pagdudugtong-dugtong lang yan. Okay. Okay mga lods, so nakatayo na yung stand ng ating canopy, makikita nyo naman. So i-assemble na lang natin yung dalawang side nya para mag-itsurang bubog yan. So yan siya oh. Gusto ko talaga color black pero siguro next time lang. So isa rin palang technique sa paglalagay ng canopy, yung ating pole. So hindi natin itatapat kung saan yung pinakasukdulan nung canopy. So kailangan pa letter B siya. Para maghihilaan sila. Kasi kung tong pole andito lang sa tapat niya, nakalundo siya. So mga lods, i-assemble na natin itong dalawang side niya. So dapat pasay din tong palo dito. Pati pagtusok nitong peg. Mga lods, isa pang technique dito. Instead na patayo yung palo mo dyan. So para mahila niya mabuti, dapat naka-slant siya. Ayan. Slant. Time check 2:50 PM. So ito nga tapos na natin i-assemble yung ating canopy. So next, i-assemble naman natin yung ating tent. Okay mga lods, ito na yung tent natin. Siya ay may tatlong bahagi. COT bed, inner layer and outer layer. Okay mga lods, so una nating i-assemble ay yung ating higaan. So ito yung mga braces niya. Tawag dito ay COT bed. So lahat ng gamit ko dito sa motocamp na ito, bibigay ko yung link sa comment section para do sa mga gusto mag motocamp din, para may idea kayo kung paano. Iba naman dito ay sponsor. So kaya kailangan nababanggit din natin yung kanyang brand. Iba kasi 4 yung ganito. Pero ako ang pinili ko lang ay 3 kasi ang dami ng bitbit ng motor natin, ang bigat na. So ito nga mga lods. So dito natin i-insert naman yan. Ito yung kanyang pinakapaa. So 4 na paa yan. Yan. So dito natin ipapatong 3 ganito. Diyan natin ipapatong yung ating higaan. So mas safe siya. Kahit umulan, hindi tayo mababasa. I-assemble naman natin yung kanyang higaan. Andiyan yung kanyang 3 stand. Okay. Ito naman. Once again, ito ang COT bed. So susuksok lang natin dyan mga lods. Mabuti na lang talaga at lumayo si Bagyong Wilma. Kung nagkataon, naliligo tayo ngayon sa ulan. Okay mga lods, so ito naman ay i-insert natin dito. Ayan, yung mga open na space na yan, na makikita natin yung tubo, dyan naman siya i-insert. Okay mga lods, so itataas na natin sa so ito na siya. Ang dali bitbitin. At saan mo ilipat? Lods, so ang next to assemble natin ay yung kanyang inner layer ng kanyang tent. Pag ito ay na-assemble ay para siyang fish bone. So di ko alam kung paano to, pero nakita nyo naman may guide siya. Basta't sundan nyo lang yung mga nasa loob ng mga garter dyan. And then yung pangalawa naman, ganun din. Buti na lang merong ganitong garter na nasa loob, ano?
Kasi kung ito'y walang ganito, malay natin kung paano. Alam nga namang magbabasa ka pa ng instruction dito. Ingat lang, baka pumaltik. Yun, nag-shoot na. Okay. So fishbone siya, makikita nyo mga lods. Oh. So ito ay, dito natin insert yung inner layer ng tent. Mga lods, so itong inner part na ito ay ipapatong muna natin dito. So dapat may insert natin ito yung mga kantuhan. Yan, insert natin dyan. By the way, ano, ito yung kanyang brand for your information. Bida Lido. Okay, so insert na natin tong kanyang bone. Parang fish bone. Yan. Ilalagay mo naman dito, i-insert dyan. Okay, hanggang sa ma-assemble siya. Dali lang tong tent nito i-assemble. At talagang safe na safe ka pa dito mula sa water leak ng ground floor. Meron pa siyang outer layer, so yun naman ilalagay natin. I-assemble naman natin yung kanyang outer layer. Insert siya dito. Yan. So ito ay ini-insert nga dito sa bandang ilalim. Ito outer layer niya. And then pwede nating hilahin para mas fix siya. So okay mga lods, itong tent natin, pinasok na natin dito sa loob ng canopy. Para in case na umulan, mas safe tayo sa ulan. So, sabi talaga namang waterproof din to, pero may ganyan yung may shade tayo. So ito ay natatanggal, naiaangat din to, naka-zipper lang to. Para maginhawa sa loob. Pwede yan na nakasiksik lamang dito sa ilalim. So yan, para maginhawa siya. And then, hindi natin bubuksan muna ito, baka mapasok ng lamok. So, andito tayo sa part na likod ng tent natin. So, itong ating outer layer ng tent ay mayroong pasingawan sa likod para siya ay maginhawa. So, parang air vent siya. So, i-open din natin. So, makikita natin dyan. So, yan. Okay mga lods, so okay na yung ating canopy, pati yung tent natin. Time check 3:45. So matagal din palang mag-assemble ng ganito, lalo kung nagla-vlog ka. Okay, so ito naman yung ating camping chair. Ay nako, dito tayo matagal na mag-relax. Okay, ayan. So kagandahan dito mga lods, pwedeng itaas yung paa. Talagang chill na chill dito. Okay na yung ating, pwede tayong mag-relax dito pag ganito. Kaya itaas yung ating dalawang paa. Mga lods, so next to assemble ay yung ating camping table. So dito tayo magluluto, dito tayo kakain. So ganyan. So ang size dito kung di ako nagkakamali ay medium o large din eh. Okay mga lods, so from here dinala muna natin dito sa loob ng higaan yung ating gadget. Ito yung mga hindi pwedeng mawala. I-assemble naman natin yung isa sa mahalaga sa ating pagluluto. Para na rin itong lababo o lagayan ng mga kitchenware natin. Dito rin natin isasabit yung ating mga kawali, kaldero, syanse. Natin. Oops. Ito yung net. So paano ba to? So ito yung sa ibabaw mamaya. Lagay muna natin dyan. And then ito isa-assemble natin. Okay, so na-assemble na natin tong lagayan ng ating mga kitchenware. Meron tayong mga hook dito. Yan dito. Diyan naman natin sasabit yan. So itong kulay pula na to, ito yung mga bilog na uling na mabilis siyang mapaningas. Meron tayong
lighter na malaki dito na sinusuksok sa butane. Makikita nyo mamaya yan. And then yung ihawan natin, ito manipis na i-assemble lang nito. So ito, dito muna natin ilagay. Yan, so yan ang purpose niyan. Meron tayong organizer. Next mga lods ay itong ating higaan. Okay, so may papasok yung buong katawan dito. Ano? Higaan na kumot pa. Ito namang ating unan, meron siyang built-in na naghahangin sa kanya. Oh. Yan, may inflator siya. Okay, so mga lods, makikita nyo dito. Ilagay na natin ang ating higaan. So, dito natin ipapasok yung katawan natin mamaya. Ang ulo, and then yung unan. Dahil ating i-inflate mamaya. Okay, mga lods, so sa pagluluto, meron naman tayong dala dito na lagay ng mga condiments from Black Dog. So, makikita nyo dito. Yan. So, ano ba ito? Salt, pepper. Okay, ang chili powder natin. Nag-refill tayo niyan isang araw. Kinuha natin yung mga nasa bahay. So, sila naman na walang ganito sa bahay dahil inubos natin, nilagay lahat natin dito. And then cooking oil. Yan, toyo, soy sauce, white vinegar, and then itong isang vinegar naman yung may timpla. Masarap sa sausawan, mayroong bawang, sibuyas at sili. So, safe siya dito. Saka lahat ito ay leak proof. So, ito ay isasabit lang natin dito, ano. Pwedeng nandito siya. Yan. Okay mga lods, ito ay mga gamit din natin sa pagkakamping. Nakikita nyo mga gamit sa pagluluto. So isang set yan, merong tong, may gunting. Ano kung makikita nyo, may mga siyanse. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa iba, parang pang kayod yata to. And then meron din tayo syempre kasama dito na kitchen knife. Ayan. Then, panandok ng kanin. Ang tawag ba dito? Tagtaran or slicing board. Siyempre, hindi mawawala yung ating kutsara at tinidor. Yan. Meron tayong 3 sizes ng pinggan dito. So, ito. Diba ko narinig yung mga lods So ito kasi iruta ng mga eroplano. So ang daming aircraft na nadaan dito. Maya yun yung naririnig ko. And then pag ganitong camping, intact lagi yung aking mga toiletries. Ito naman, syempre may butane tayo. Yung ating kalan. Dalawa yung kalan natin para mabilis magluto. And then ito yung pinakamalaki nating kaldero dito. So ito yung gawa ng camping moon. So 4 liters. And then meron tayong mug dito. So sabit lang natin to dito. So ito na iba't ibang kaldero. So ito yung baso rin. So mga kaldero. Meron din tayong takure dito. Mamaya tayo magkakape o magmamaylo. Ayan no. Ibang lutuan pa rin. So ito ay dito tayo pagpiprito mamaya. So lagay lang natin lahat yan dyan. Dito tayo magsasaing. Mga ilang kasya ba dito? Mga 3 cup of rice or 4. Tayo naman ay 1 cup rice lang per meal At ilan calorie per cup of rice? So ito yung naglalaro ng around 200 to 250 calories. Depende kasi sa rice Okay mga lods, so mamaya ay meron din tayong mga pang ilaw dito. Mga pang aesthetic na ilaw. Okay, so mga solar lahat yan. So para maganda naman at maliwanag. Nga pala yung isang ating kala na isa. Mas malaki ito. Nilagay ko na rin yung butane nito. Turo ko na rin sa inyo kung paano maglagay ng butane dito sa ganitong uri ng kalan So from here, makikita nyo dito,
Itong part na to, i-insert nyo dito. Yan. And then, hihilahin siya. Yan. And then, close mo siya. And then dito, pwede mo siyang i-open. Ayan, makita nyo. May apoy na. Okay, may apoy na yan. I-off muna natin. Okay mga lods, time check. 4:26 PM. So ito yung setup natin ngayon. Andito na yung mga lutuan natin. Yung kakailanganin natin. So yan. So yan lahat yun. Nakasabit yung ating mga gagamitin mamaya sa pagluluto. Sa ilalim naman na yung mga kaldero. Okay, so from there, sa pagkakaupo ko na ito ako. Ito naman yung ating kalan. So ito yung dalawa nating kalan. No? So bali 3 butane yung dala natin. Isa dito, isa para dito, at isang reserve. Pero tingin ko hindi maubos yung dalawang yan eh. Okay, meron din tayo dito na DUSB na ilaw para mamaya. May kasama rin itong magnet eh. So itong mga parang Christmas light na to, dito natin sasabit mamaya dito sa canopy. Magnet yan yun. Yan, malakas siya. So dito natin in between yung canopy. Tapos nakapaligid dyan sa ating canopy itong ilaw na ito. Dito nakasabit. Yan. Syempre di mawawala sa ating camping, tsinelas. Paliligo natin mamaya. Panghugas ng pinggan. Yung loads dito yung aking mga dalang tubig. Bigas. And then ito nga pala. At sigurado ako'y kagatin ng lamok. So dito nilalagay yung ating katol. Syempre yung ating garbage bag dahil kung ano yung dala mong basura dito, iuwi mo rin. Isa pa sa mga essential na dapat meron tayong dala sa isang camping ay wala nyo ano ito, balde. Yan. Okay, so ngayon ilipat naman natin yung motor natin katabi ng tent natin dito sa unahan. So totoo lang, ang tanghalian lang natin dumating tayo dito around ano ba, mag-aalas 2. Ang lunch lang natin ay 3 hopya. So proven yung hopya ano, sa police training, military training. Mas may isa ka nun, makakasurvive ka ng ilang kilometrong pagtakbo. So shout out sa lahat ng mga classmate ko, no? Way back 2009 and 2010, JBRC class 150, class Masikilab ng BJMP, JNTI, PPSC ng Camp Vicente Lim. Okay, so mga loads, so from here, ilagay na nga natin doon sa tapat ng tent natin. So paano masasabi kasing motocamp kung wala doon katabi ng tent yung ating motor. So, na tayo doon. Okay, so dito natin paparada lang sa unahan. So, ito na yung setup natin ngayon. Yung tent natin katabi ng ating motor. So talagang motocamp na motocamp. Okay, so ito naman yung setup ng tent natin. Makikita nyo. Siyempre may dala tayong tripod. So, ito yan. So lahat yan ay bit-bit natin. Nagkasya sa ating motorsiklo. Ito nga pala yung ating top box. So sec ito. So dito din natin ilalagay ang ating mahalagang mga bagay. So siya ay ganda dyan, hindi yan basta mananakaw ano, dahil may lock siya. And then pagbubuksan mo, pindutin mo sa ilalim. Yan, dyan nakalagay yung ating damit. Ito naman nga pala ay may dala rin tayong inflator dito ng gulong. And then pag nalobat yung ating battery ng motor, meron din tayong jump starter dito. Pag nabutas yung ating gulong na motor, may pangpasak din tayo dito. So naka-ready tayo dyan. At syempre yung ating mga ilaw. Yan, may flashlight tayo. And then yung katol, nandito rin. Okay, so nakakapagod. Pero tayo ay nag-e-enjoy naman kahit pagod. So mix, no?
pagod, na masaya, na ito yung nature kasi. Yung hangin dito ay bihira natin malanghap pag tayo ay andun sa ating lugar, sa urban places. Okay, so mga lods, so bago tayo magluto ay ilagay na natin lahat ng ilaw natin at tayo aabutin ng dilim. So time check 5:02 PM. So itong ilaw na ito, papalitid natin siya dito. From here, papataas dito, pa-triangle hanggang makababa siya doon sa same spot din. So USB ang gagamitin natin dito, USB power bank, nasusuksok dito yun. Yan. So nabuhol pa yata. Hindi maayos yung ating pagkakalagay kanina. So, mga lods, so ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Mas madali natin mailalagay yung ating mga ilaw dito sa tent canopy natin. Sa pamamagitan dito kasi magnet siya, no? Dito natin isasabit yung ilaw. Yan, paganto lang siya. Yan. And then yung ilaw naman natin, so kailangan nating maglagay na medyo mahaba para pasok sa loob. Lalagyan kasi yung ating ano yan, USB battery. So nakasabit lang siyang ganyan, no? Yan. Okay mga lods, time check 5:19 PM. So set up lang natin yung mga ilaw natin, karagdagan to. So maganda to pag may ilaw mamaya. Kinuha ko lang din do sa aming terrace. Mga lods, bagong lahat, naalala ko tong baby ko. So to lang, ito yung pag nagmomotor ako, ito yung kino-consider kong baby ko eh. Itong ating HJC helmet B10. Siya ay vintage style na helmet. Yan. So madumi siya. So linisin muna natin yung baby ko. Akala nyo ang baby ko yung motor, ano? Hindi, malaki na yon. So ito, bago lahat. Para sure na lagi siyang malinis. Okay mga lods, tayo ay mangigib muna ng tubig. Dahil tayo ay magsisimula na magluto. Nakikita nyo pala, nakaset up na yung mga ilaw natin, oh. Mas kita mamaya yan pag dumilim na. Yan hanggang doon sa loob. Okay, so hanap muna tayo ng tubig. So next time pala, pag may mga ganitong mga 2 oras yung biyahe tapos di ko sigurado yung ruta, kailangan pala mas maaga tayo. Okay mga lods, so wala lang ilaw kasi dito. So kung makikita nyo, pagandahan lang dito, may takip siya. Pagkaigib, hindi siya para matapon. Okay, so ito yung kanilang lababo ng Camp Buwa. Okay, so mga lods, ito na yung ating naigib na tubig. Dadali na natin doon sa ating tent. So mabigat din. Hindi ko lang maalala kung ilang liters to. So mabigat din. Hindi ko magamit yung ating X4 ngayon kasi madilim na. Mahina sa low light yung X4. Kaya sana 360 lang dala ko dito sa pangigib. Itong tubig ay ito lang natin ilagay muna. Yan. So dito ulit tayo sa ating tent. Okay mga lods, so yung pangigib natin na yon from our tent, no? Then may kita natin yun. Around 30 meters siya. So malapit lang. Okay, so mga lods, bago ako magluto, pakita ko lang sa inyo ilaw na yun. So yun yung ating inassemble kanina. Okay, so isa sa pinag-aalala ko kanina ay baka masira tong ating 1 kilong karne. Bala ko kasi mag-ihaw ng yung kalahati barbecue, yung kalahati ay gagawing semi-kilawin niya. Kagandahan sa bag natin, na-maintain niya. Imagine kinuha ko to sa rep ay around 9:30 or 9. And then na-maintain niya yung kanyang lamig, so kaya hindi siya nasira. So puro laman to ng pork laman, so to, so effective. Hindi ako nagkamali ng pagbili ng bag. So lahat ng lahat ng kakailanganin natin sa pagluluto dito nakalagay. Ano natin gawin ay pakuluan natin yung karne na gagawin nating kilawin. Then iihaw natin yun, pampalasa lang yung pagkakaihaw niya.
Okay, so makikita natin dito yung 1 kilong karne. Gamitin natin tubig dyan, mineral. Yan. Ito, lagyan natin ng tubig. Ating uhugasan muna yung karne bago pakuluan. Makikita nyo yung mga lods, oh. Bukas na yung apoy. Yan, pakukuluan natin itong karne. And then, magmamarinade ako nitong isang karne natin. So, saan ko ba i-marinade to? Pero kailangan muna nating i-chop ito para pasok yung lasa. Medyo hiwain natin, paninipisin natin itong gagawin natin barbecue. Okay mga lods, naalala ko nga pala, mas maganda itong pinapakuluan natin na gagawin kilawin, lagyan na natin ng asin para lumasa na siya. Then ito nga pang barbecue natin ay atin ng paninipisin. Okay. So konting pang barbecue lang to. Maiba lang sa panlasa, hindi yung puro kilawin na lamang. Mga lods, so ito nga. Nahugasan natin tong maliit na portion ng pork na ito. Mamarinade natin, iihaw natin to. Barbecue marinade. So ito, meron tayo isang sachet dito. Binili ko to dun sa harapan ng bahay namin. 22 pesos. Lahat na natin to. Yan. And then para mas masarap siya, titigan ko ng kalamansi. Mga basura natin, ito lang, katabi lang natin. Then ilalayo natin mamaya yan at itataas. For your information, dito sa Campoa, may mga stray dog dito. So kapag mababa yung basura, kinakalat nila. So dapat mataas yung pagkakatali. Minsan nga, pinapatong pa daw sa ibabaw ng kotse yung mga basura. Pinapanhik ng mga aso yung ibabaw ng kotse. So nagagasgasan yung mga kotse. So beware lang pagdating sa mga hayop dito. Hiwain natin itong kalamansi. Mga 2 kalamansi, okay na siguro dito. Ito kagandahan ng may organizer ka na ganito. Imagine kung wala yan, lamesa lang. Kukunin mo sa bagay yung mga kakailanganin mo. So, ito na nga. Kumukulo na yung ating gagawing kilawin. So, gamit tong baligtarin natin. Konti lang kasi nilagay kong tubig para mabilis siyang kumulo. Dito mga lods. Ito. Marinade tayo ng pork. Okay. So, mga ulam natin ngayon. By the way, hindi lang pala semi-kilawin yung ating pork kilawin yung ating iulam. Bukod sa pork barbecue, magtotorta rin tayo. Kasi iihaw natin to eh. So, sakto lang iihaw natin yung talong. Yung ating panglaban sa lamok. Maya-maya ako lamok na. Okay mga lods, so tinatabad ako kunin yung lighter dun sa top box ko. So itong isang kalan na lang natin para masindihan tong 2 katol. At pagkalagay nga ng katol dito, may takip din siya oh. Ayan, so kahit papaano pag malakas ang hangin at ulan, may protection siya. So lalagay lang natin to dito sa paligid. Kahit dito. Ayan. Okay, at so magsasaing na rin tayo. Kailangan uli ng gunting. Maliit lang yung butas na gawin natin para madali siyang isarado. Pag malaking butas niya na yung ay baka matapon. So tansyahin lang natin. Ito naman sibuyas. Ang ating kilawin, yung ating babalatan at hiwain ng manipis. Okay. Okay mga lord, so ito yung ating i-assemble na ihawan. Okay, so very portable din ito. Insert lang natin yan dyan. Okay, so na-assemble na natin ang ating ihawan. Makikita ninyo. Yan. Okay, so mga lods, okay na itong pinakukuluan natin. Gagawin kilawin. Pop na natin to. So tayo naman ay magpapaningas.
ng ay lipat pala tong sinaing dito sa ano. Yun ang wala tayo, yung pot holder. Okay mga lods, ito yung itsura ng charcoal niya. Yan. Yan yung uling natin. So pag binuksan mo siya, ito na itsura niya. So mabilis to magpaningas daw dito. Ayan, ito yung dala natin uling. So ilang cam to magagamit natin. Ano, marami to. Okay mga lods, so magpapaningas na tayo nitong charcoal kasi mag-ihaw tayo ng karne at ng talong. So gamit itong ating butane lighter. Tingnan nyo. Yan. So madali natin yung maapoyan. So makikita nyo dito. Ayun. Apoy siya. So ito nga mga lods. So nag-iihaw na tayo nitong karne sa nitong dalawang talong. Totorta natin yan. Time check 6:30. Pakiramdam ko alas 10 na dito eh. Ang layo ng distansya ng mga nagkakamp dito. Walang pansinan. Kanya-kanya kasi may dala rin mga pamilya iba. Gamit nila ay mga 4 wheels, 4x4. So kanya-kanya ng business dito. So ganito pala yung pakiramdam na nagbo-motocamp. Sabi ko sa inyo mga lods, first time ko to eh. By the way, nagsalamin na tayo ngayon kasi kanina papagod yung mata ko. So ito yung setup natin ngayon, makikita nyo. Makikita pa ba yung motor ko doon? Ayan, ang yung tent natin, lutuan. Kagandahan lang, hindi umulan ngayon. So next time meron tayo mga i-improve sa oras, kailangan mas maaga tayo. Ano, so dahil dati akong nagtrabaho somewhere here dito sa Tanay, akala ko'y malapit lang. Ibang usapan pala tong bundok ng Tanay. At nakadalawang ilog na tayo na linampasan, talagang hirap. Sa totoo lang, iniisip ko kung paano ulit tayo makakalampas bukas. So sana safe tayong makalampas. Makalampas lang ako sa dalawang ilog na yun, okay na. At siguro nga mas gagaan tong ating mga dala ngayon kasi bawasan ng tubig. Okay mga lods, so naluto na itong ating gagawing kilawin na karne. Ito namang talong ay nagagawin natin na torta, konti pa. Okay mga lods, so habang iniihaw yung barbecue natin doon sa unahan natin, tayo maghihiwa na ng mga rekado para sa kilawin. So sibuyas, sili, at kalamansi. So iodized salt lagi ang gamit natin. Hindi tayo nagamit ng malalaking asin kasi delikado, nakakatakot tayo may dialysis. Iwan na natin itong mga kalamansi. So ito naman ay ipunin natin dito. So ito yung ating gagawing sarsa o pampalasa ng ating kilawing karne. So maninipis lang ang hiwa ng sibuyas. Next, nahiwa natin sibuyas sa maliliit. Itong karne naman, maliliit din maninipis. Hiwain din natin. Matagal talaga itong ating lulutuin na ito. Itong linuluto natin. So, next time talaga dapat mas maaga tayo. Siguro maganda bago magdilim ay patapos na tayo magluto. Para gabi ay chill na lamang tayo. Naririnig nyo ba yung naririnig ko? Yan. Ganito yung maririnig nyo. Sa ganitong campsite. Kuliglig. Okay mga lods, so nahiwa na natin yung karne, nating kilawin, maliliit. Nalagay natin yung sili. Nalagay natin itong hiniwa natin mga bawang. Sibuyas pala. Okay. And then yung kalamansi, huwag natin isama yung buto. Okay. Ito ay titimplahan naman natin ng asin. So, ito lang itong gamitin natin panghalo. By the way mga lods,
Sobrang talas ng kutsilyo. So dahil tayo medyo nagmamadali, ayan tuloy. Nahiwa yung ating hintituro sa ating kaliwang kamay. So, ngayon naman titimplahan natin ng asin. So alalay lang tayo. So, tingnan natin mabuti, baka hindi asin. Okay, asin siya. So alalay lang tayo. May dali na magdagdag ng alat kaysa sobra siya maging maalat. Gawin muna natin ng konti. Tingnan natin. Haluin natin. Kilawing karne pork. Semi-kilawin. Kasi pag sinabi kasi kilawin talaga, hindi mo siya gagamitan apoy. Ibabatad mo lang siya sa kalamansi or suka yung karne. Doon na siya maluluto. Pero tayo, linuto natin. Tikman natin, baka kung tama yung alat. Sarap. Gutom na ako. Okay mga lods, so babalatan natin tong dalawang talong. Kasi nga tayo ay magtotorta. So naiihaw natin kanina to. So, ito yung gagamitin natin pagpiprito ng tortang talong. Dito naman natin siya ititimpla yung talong. Lalagyan natin ng itlog. Okay. So, nilagay na natin itlog. Diretso sa basurahan yan. Ay, kulang siguro to. Mga dalawa sigurong itlog to. Lagyan na natin ng asin. Baka makalimutan ko pa kasi. Konting asin lang. May matabang kaysa maalat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito ng konting pepper. Ay. Ito nga pala, itong salt, itong pepper, may dalawa nga palang bukasan. Isang malaki, ako delikado yan. Mapaparami. At isang, yan, maliliit lang yung butas niya. So dito tayo sa maliliit na butas. Konting pepper. Saka natin ilagay ang ating, mamaya pa natin ilalagay itong talong natin. Haluin muna natin itong itlog. Kaya natin ilalagay yung ating talong. Uy, sama pakinggan nun I mean, itong talong na ito. Ito yung tinutukoy natin mga lods. Hindi yung talong ko, ibang usapan yun. Okay mga lods, so piprito na natin itong ating tortang talong. So buksan muna natin itong ating kalan. Yan. Kita nyo naman ano. Ito yung kusina natin. So, nasan ba yung shansi? Ewan ko ba? Shansi nga ba tawag dito? Comment lang kayo dito mga lods. Pero alam ko shansi ito Ginagamit pagpiprito. So, nasa yung ating mantika. Konting mantika lang. Yan. Motorcycle cam. May cooking show din. Ang ating vlog. Nagluto si Osong. By the way, Osong po pala yung aking nickname simula bata. Elementary. Yung mga classmate ko ng grade school. Shout out. So hindi ko na kayo isa-isahin. Alam ko next week magkikita-kita tayo para magkape. Somewhere dyan lang sa Paete at sa Unima kaya sa Pakil, Laguna. May tamba, mainit na. Natin po yung mga lods. Ito lakas ng usok niya. So ilagay na natin yung tortang talong natin. Yan. Parang may mali. Dapat yata nadurog ko mabuti itong itong talong. Okay lang yun. Pagda naman sa tiyan natin yan, madudurog din yan. Yan. Nakikita natin yung tortang talong. Yan, yung luto natin. Itong ating kilawing karne, maganda siyang food keeper kasi nitatakip to dito So iba ilagay na natin dito. Sigurado hindi natin mauubos to, baka itong iba dito may iuwi pa natin. So tumatagal to mga lods. So ito basta-basta nasisira. Okay, so mga lods, may dala tayo dito na
hinog na mangga. Cut na rin natin. So, luto na lahat ang ating kakainin. Pwede nang kumain. Okay, so tayo ay kakain na. Pero linisin muna natin itong lamesa natin. At ayaw natin kumain ng madumi ang lamesa. Okay, so time check, 7:49 mga lods. So luto na yung ating hapunan sa wakas. So andito ang kanin, tortang talong, semi-kilawin na pork, at ang ating pork barbecue. So nadala rin tayong Heinz ketchup para sa ating torta. At ito nga, yung ating hinog na mangga. So meron pang mga ulam dito bukas umagi, iinit ko na lang yan. Tapos tingnan nyo mga lods tong kanin. Dami pa oh. Init ko lang bukas sa umaga yan. Kailangan lang natin siyang maingatan, makasurvive yan ng buong magdamag. Baka mapuntahan ng mga aso. Magkukutsara tinidor, negative, gutom na ako. Mas masarap pa nakakamay. So basahin ko muna yung bibig ko na konti. Ang liit na natira natin na tubig. Mas maliit dito. Yun na lang tubig natin para bukas. So kailangan natin magtipid. Let's eat. Manghang. Maiwas pala sa sili kasi konti lang tubig natin. So ngayon ay December 6, 2025. Sarap din ang torta. Sabado ngayon. So, first moto camp natin. Mga lods, ang plano ko susunod kasi ay Liliw. Maraming campsite dun sa Liliw, Laguna. And then, siguro mga around in between Christmas or New Year, sa Liliw tayo. And then siguro yung next natin ay magiging busy kasi tayo. It's either last week na ng January o first week ng February. Tabing dagat naman tayo. Siguro somewhere dito sa paglampas pa ng Pagbilao, Quezon. Buti lang, hindi talaga naulan. Kung nagkataon, napakahirap mag-set up. Okay, so halos hindi ko maubos ng pagkain ko. Hindi talaga ako pwede sa intermittent fasting. Kainin na natin itong mangga. So dito kailangan natin magkutsara para mas madali. Okay, mangga tayo mga lods. Ayan. Malamig. Okay, mga lods, andito tayo. Ugasan lang natin ito pinagkainan. Dapat dun tayo sa tabi ng tent pero baka yung ating tubig ay mabitin. So may ilaw dito kaso mahina oh. So mga lods, ito, buhugas na nga tayo ng pinggan. Okay, time check mga lods, 8:31 PM. So katatapos lang natin maghugas. Oops, ingay. So ito yung ilalagay na natin dito sa ating lagayan. Tataob natin para tumulo. Ito yung mga pinggan natin. Okay. Naku, nakalimutan ko palang hugasan tungtong natin. Bukas na lang yun. Ay, nabasa ka pa ako. So tayo magpapahinga lang ng konti yung paa. Tayo'y maliligo. Okay mga lods, so yung isang power bank natin ay na-lobat na. Napilitan akong gamitin tong ating 3-in-1 to eh. Pwede siyang power bank din. And then jump starter para sa ayaw mag-start na sasakyan at motor. At the same time,
tire inflator. So hindi man siguro mabilis ito malolobat. Kailangan natin mag-charge ng mga battery ng ating camera. So chinelas tayo. Pasisingawin lang natin yung paa natin para makapahinga ng konti. Then ligo tayo na mabilis. And then magtututbrush. Okay, time check mga lods. 9:04. So mga 10 minutes na sigurong pahinga tong ating paa. So yung pagkain natin, yung ulam natin, doon natin ilagay sa taas nitong canopy. Sa pole. Waterproof naman yung bag na yan. Yung bag na sinasabi ko kanina na na-preserve yung lamig ng ating karne pati ng mangga. So doon ko nilagay sa taas. Okay, so hindi na mapapanik ng aso yan. Okay mga lods, andito tayo sa kanilang CR, latrine. Bago tayo maligo, toothbrush muna tayo. Medyo antok na ako. Lods, so tapos na tayo mag-toothbrush. So from here, dito lang tayo maliligo. Yan. So ito yung CR nila. Meron pa to doon sa likod eh. Pero ito yung malakas ang ilaw. So dito tayo. Shower room nila. So nailagay ko na yung mga gamit ko. Ayan. Diyan yung ating toiletries. Yan. At yung ating mga susuot na bagong damit. Okay, so ito naman yung kanilang shower. Okay, so mga lods, diyan muna kayo. Mabilisan ligo lang to. Huwag kayo alis dyan eh. Oh, goodness. Napakalamig ng tubig mga lods. Okay. So balik na tayo sa ating tent. Okay, so mga lods, tayo ay tutulog na rin. Time check 10:20. Try ko gumising bukas at least mga 6 o'clock. Okay. Pasok na tayo dito sa loob. Ayan. Apya. Okay mga lods, so andito tayo sa loob ng tent natin. Ito sinasabi ko kanina na ipapap natin para maging unan. Okay, so okay na itong unan natin. Nahanginan na. Papasok naman tayo dito sa loob na ating higaan. Okay. Yan. So good night na muna mga lods. Time check 10:25. Kailangan natin ng lakas bukas, lalo na sa river crossing. Okay. Good night. Gotta rest ye merry gentlemen, and nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power while we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy. Oh, come, tidings of the same, how that in Bethlehem
And with true love and brotherhood, each other now embrace. This holy tide of Christmas, all other doth deface. Oh. Ay. Good morning mga lods. Time check. 6:14 AM. Sarap na matulog, napakalamig. Oh. So tingnan niyo yung labas. Habang tayo nakahiga pa dito. Okay, so labas na muna tayo nitong tent. Okay mga lods, so andito tayo sa Riverside ng Camp Boa. So mapapansin nyo dyan, ganda ng ilog oh. Sarap mag swimming, mababaw lang siya, hindi malakas yung current. Okay, so from here lalakad ka lang mula dun sa ating tent ng halos 50 to 60 meters. So, banda doon siya. Okay, so dapat ay maliligo pa tayo dito sa ilog, pero inaantabayanan kasi natin yung river crossing natin, baka tumaas yung tubig. Meron pa daw isang option dito na pwede kong daanan na hindi dadaan ng ilog. I-guide tayo ng ating tour guide dito, at the same time siya yung caretaker ng Camp Boa, si Jay, so tuturo niya yung daan. Bali sasakay muna ako nung motor niya, iangkas niya ako para makita ko kung ano yung dadaanan ko na true land, hindi na tayo magri-river cross. Okay mga lods, so ito yung ilog. Ganyan siya kaganda. Siguro next time, siguro during summer, hindi yung rainy season, ay babalik tayo dito para maligo. At try natin na makuha tong riverside na area ng Camp Boa, kasi nakuha natin ni parting Acacia. So from here dito sa riverside, lakarin lang natin papunta doon sa tent natin. Okay, so by the way mga lods, so si Vice President Sara Duterte pala ay pumanik na doon sa bundok banda doon na 2 weeks or weeks before hulihin ng ICC ang kanyang tatay, si President Digong. So susum natin ng konti, makita niyo yung tuktok ng bundok na yun, na kung saan nag-hiking siya. Okay, so nakwento ng ilang mga tourist guide dito na nag-guide sila kay Sara Duterte. Okay, dun sa tuktok ng bundok na yun, yung sa pinaka sentro ng camera natin, hindi lang siya kasi naisusum yan, oh.
May susumang konti lang. So yung pinakagitna na yan, doon sa tuktok na yon, nag-hike si Vice President Sara Duterte. Once again, weeks bago hulihin ng ICC si President Digong. So try natin na i-zoom. Yan, yung tuktok ng bundok na yan. Sa tanaw na tanaw dito sa Camp Boa. Yan daw yung Mount Palo. Okay, so dyan nag-hike si Vice President. Okay, so mga lods, so ito umaambon na nga. So bago lang tayo magpapainit ng tubig. So ito na yung natira sa akin, no? Kaya sabi ko nga sa inyo kahapon, bitin yung dala natin tubig, next time mas marami. So sakto lang tayo para mainitan yung ating tiyan. So buksan natin yung butane. Yan. And then one click away. Okay. Mahirap talaga pag live. Nakita nyo umapoy. Napasobra yung aking, buti hindi nasunog to. Napalakas yung ating bukas ng butane. Dapat pala medyo malayo dito sa tent. Ay, adjust natin. Live na live. Tumaas ang apoy. Okay, so kumukulo na yung tubig natin. Yan, umuusok na, pwede na yan. Okay mga lods, mapapansin nyo rin dito sa ating ilaw, itong nakalagay sa canopy natin, kasi ito nga yung kanyang power bank. Buhay pa rin siya hanggang ngayon. At halos walang, isang bar lang inaubos dito sa ating power bank. 4 bars to, isa lang eh. So ganyan katipid to, pero napakaliwanag niya. Pwede yung gamitin sa camping. Pwede ko rin ilagay yan dyan sa ating comment section, itong link nito. So itong ilaw din na ito ay iniwan natin magdamag. Hanggang ngayon meron pa rin. So ito alam ko, umaabot to ng 48 hours pag medium light. Pero siya ay, ito nga naka full light yan eh. Nakatodo yan, pero meron pa rin. Okay mga lods, so totoo lang pwede kong iinit yung ulam natin sa kakanin. Pero yun nga, tayo ay nagmamadali ngayon. Ang kakainin ko lamang ay hopya sa atong gatas. Check pa namin, sabi ko nga yung dadaanan ko. Mag-aayos pa tayo ng gamit mamaya. So hindi tayo para kumain ng kanin ngayon. So itong gatas lang at 3 hopya sa atong apple, solve na tayo dyan. So ito lang ating magiging almusal ngayon. Luin natin mabuti. Tapos ito nga pala, yung hopya. Ito yung nabili ko pa sa kasamahan ko na teacher, si Ma'am Jonaline. Dito, Ma'am Jonaline, nakarating dito yung iyong hopya. Pandan flavor. Sakto kasi naghahanap ako ng hopya. Kasama to doon sa list of grocery ko. Nakita ko doon sa GC namin may hopya. So, ito, bumili ko kay Ma'am. Shout out din sa Incredibles. Ma'am Gemma, Ma'am Sol, Ma'am Mitch, Sir JB, Ma'am Maan. Sa mga Team Kipi, sa pamumuno ng aming leader, parang Jerwin. Sir JB, hello! Kumusta? Minsan sama ka sa akin. Okay, so sa family ko, Ice, 30, Dre, hello. So makakauwi tayo na safe mamaya. Ito yung medyo mapag dun. Sana hindi ulan yun. Doon tayo dadaan mamaya. Yung next camping natin, iwas muna tayo sa river crossing. Although wala naman talaga dun sa Liliw. Before New Year. So, ang motto camping ay mahirap na masaya.
Ano kasi talagang adventure to, survival din. Kailangan ikaw ay maayos din sa gamit. Very organized ka dapat. Kung hindi, marami kang malilimutan. Dalhin, papunta sa campsite, at marami ka rin may iwan dito. Isa pa ang problema ng mga nagmamoto camping, yung pagbalik, hindi na magkasya yung gamit nila kasi hindi nila naiayos tulad nung ayos ng dati. So ito, okay naman tayo. Okay, so kasama ko dito si Jay, yung caretaker at isa sa mga bigating tour guide ng Tanay. Okay, so ituturo niya sa akin yung dadaanan. So ito mismo yung dadaanan ko, ano? Dito. Na hindi na tayo magre-river cross. Abala rin kay Jay pero mababait sila eh. Nag-guide nga siya kay ano eh, Jan Sara Duterte. Diyan sa Mount Palo, tama ba Jay? Mount Palo. Okay. So, very basic ang buhay dito pero masaya. Okay, so si Jay ay matagal ng tourist guide dito. Siya ay lokal talaga mismo itong lugar na ito. Kaya si Jay, marami rin connection to eh. Nagkwentuhan kami kanina, mga general, mga mayor. Indication yun na siya ay isang mabuting tao. Kasi hindi para magtiwala sa'yo yung mga ganong mga high profile na tao. Adyan, yun yung dinaanan ko rin kahapon. Parang di yan ah. Okay, so mukhang kakayanin yan. So dito pabulusok naman yun. Walang problema yung pababa eh. Basta mataas tayo nabibitin eh. Oo. Okay. Okay mga lods, so tumigil kami dito. Barangay Tinukan pa ho ito. Napakaganda ng view dito. Ayan. So dito po nadaan yung mga 4x4. And then ito naman yung nakita nyo sa baba niya yung farmland. Nadaanan ko kahapon yun, yung mga ATV. Ayan. So napakaganda po dito sa barangay Tinukan, Tanay, Rizal. Ganda, no? Ito naman po yung part na kami ay pababaan. So walang problema itong pababa, yung paangin lang talaga. Pag nabitin, tapos ako'y nakatiay, hindi ako tumutumba eh. Dito engine brake na. At talagang pagbasa to, mahirap ano. Pwede lang talaga yung mga gulong na ano, hindi yung spike. So dito na tumitigil yung mga sedan, yung mga bababa. Ito yun, tapos saan yung titigil? Dito Yan, dyan ako delikado pag angat mamaya. So saan yung magandang pattern dito? Okay, sige, subukan nyo natin. Kailangan lang tingnan yung malalaking bato at iwasan, ano? Oops! So dito muna. Okay, so ito po, sabi na saan ni Jay. Tricycle niya, yung ano? Mababaw ano? Yung bato lang talaga. Pag ganito kaya Oops, sige. Sige. Kukunin ko. Naanod ang tsinelas ni Jay. Buti sumangat sa bato. Mabuti sumangat sa bato. Okay. Okay, so ito yung adventure dito eh. Yun nga lang talagang delikado. Tara. Sumangat lang yung ano. So ang parteng malalim ay dito mas mababaw kaya dito? Tingnan.
pag dito malalim din eh. Ayan, so dami pong naliligo sa ilog na ito. Maganda rin pong maisama dito yung anak natin, pamilya, picnic lang po. Kahit nga po walang campsite mismo, pwede dito sa tabi-tabi lang siguro. Yan. Yan, dyan ako. Ay, yung bagay kahapon, yan nga. So, ito yung bridge na gumulong-gulong ako. Mabuti walang gas-gas yung motor. Makikita niyo mga lods, oh. So ito yung malalaking ATV dito, sisiw na sisiw. Okay mga lods, so makikita niyo dito, mga turista dito yan. Ayan, oh. May dalawang babae, malakas na loob nila mag-ATV, oh. So pamilya sila, oh. Mga nag-ATV. Mga nag-ATV sila. Yan. Sakay na uli. Okay, sakay na uli tayo. Isang pamilya, no? Saan makakarating yan? Sa campsite mismo. Ayos ah. Oo. So, andito po tayo sa entrada ng Camp Boa. Okay, so mga lods, so kababalik lang natin dito sa Camp Boa. Nag-scout tayo ng dadaanan natin. So, mahirap dumaan doon sa may bundok. Delikado yung paahon. So, pack up na tayo. So, dito sa pagpa-pack up ko, madali lang to. Isang click lang to, panoorin nyo. Okay, so mga lods, so ganun kabilis na ayos disassemble yung ating na-setup na tent, ano? So alis na tayo, time check 10:56. Good luck uli sa river crossing sa atin. So yung isang bag natin, dala uli nung caretaker dito, si Jay. Okay, so bye bye Camp Boa. Mahirap ka mapuntahan pero sulit. Imagine first motocup natin ay nahirapan tayo ng ganito. Imagine that mga lods. Ito, meron na uling next camper, oh. May camper na uli. Sige, unahin mo muna yan. Hintay kita, walang problema. Okay, so mabuti merong tulad nila na maalalay. Paano yung natin dito, ano? Hindi man nakahalang yung motor mo yan, no? Paunahin muna natin sila. At baka tumaas yung agos ng tubig. Isiw sa kanila. Ano? Ayan, ano ba to? Jeepney yata to. Okay. Cute talaga yan. Suzuki Jimny. And then yung isa pa, oh, dadaan din, oh. Okay, so lahat ng dadaan dito ay mga 4x4. So 4 na gulong yung nagpapunction. Mahirap dito yung mga 4x2 na nagpapunction lang ay yung mga gulong sa unahan. Ito mahirap dito. Oops. Ito mahirap dito pag ina-out of balance na ganun eh. Tas nakati-ay. Oops. Yung sa mga ganun ako, TI. So kung hindi dahil sa kanila nang maalala, tayong mga turista dito ay mahihirapan. Lalo kung hindi mo ini-expect na ganun yung dadaanan. So once again, siya si Jay Andaya. So mga lods, so makikita nyo dito, ang daming ATV. So pinarerentahan din dito yan kung gusto mong mag-ATV dito sa
river dito sa Tinucan River at dito sa Latina River yata yan. Sounds like that. Okay ito. Mga lods, nagre-river up. Uli tayo. Mabigat ano? Motor pa lang 200 kilos na eh. 1,500. Guys, paalala dito sa mga panik ah. At ito hirap sa ganyan. Oo. Buksan ko na. Okay na? Dali. Oops! Dito na lang papalalay, 2 tao, magkabila. Ayun. Salamat sa inyo. Yan inisip ko kahapon eh. Buti kinaya. Oo. Pero kung talagang mataas ang tubig, mahirap ano. Alam nyo pag mataas ano. Wala na akong barya dito. Jay, abot mo na sa kanya yung ano. Alam mo na. Ano? Wala na akong barya eh. Inyo na yan. Ano sa kabila? Next time, ako'y hindi to nahuli. Ano? Jay, ingat lagi. Ano sa kampo ako ilalagay. Nakikita mo ako doon. Okay sa mga lods, so napaka mabuting gamitin tong para tong bag ay hindi malaglag. So yan. So hindi nakapit yan. So, back to home base tayo. Ito yung setup natin, nakalusot tayo sa 4 na attempt natin sa mga ilog nito. Okay, so babay muna mga ilog. So dito dapat dadaan eh. Kaso nag-wrap na tayo kasi merong part dyan na malalim talaga. Thanks God, naging safe tayo. So ingat na lang tayo pagda-drive. Komportable naman ako ng driving kaya our first camp. Okay mga lods, so andito na tayo sa highway. So ayusin ko lang yung ating Ace Pro 2. Mukhang maganda naman yung panahon para magamit natin itong Ace Pro 2 natin. Okay, from here andito tayo sa pagpasok nga nung Santa Ines Road. So from dito sa main highway galing na Sampaloc, ito padiretso na Marikina yan eh. Doon sa Masinag, SM Masinag. So karina naman dyan nali kuya, nakita niyo yung blue na kotse na yan. So tayo bibili muna ng tubig. Okay, uhaw na. Tayo nagtipid nga sa tubig. Okay, bili na tayo. Pabili nga po mineral water. Meron pa po mas maliit dito. Ayan. Ay, wag na po malamig. Ito na lang pong ano. At kanina pa ako giniginaw. Galing ako sa kampi. Magkano po ito? Ayan, thank you po. So ito ay inumin natin dito sa ating katabi na motor. Okay. So pag iiwan nyo yung motor nyo, hindi mo basta malolobat battery nyan eh. Ano, lalo tabing kalsada, dapat lagi naka-hazard tulad nito. Okay, so time check mga lods, 1:27 PM. So sa hinahaba-haba ng ating rides mula sa bundok, dito rin tayo nag-lunch Jay. Delikado kasi iiwan yung motor natin. Sa mga nadaanan ko na pwedeng kainan, malayo yung pwesto ng motor, baka mawala yung mga gamit natin. Ito, kain muna tayo. By the way, nilagang baka pala ito ulam natin. Sobrang init, tama. Kaya hindi po nilalamig din sa takbo sa Tanay. Okay, so mga lods, so patatapos lang natin kumain doon kina J Coffee nga, no? So time check 3:05 PM. So hanggang dito ko na lang po tatapusin yung ating motocamp vlog. So wag niyo pong kalilimutan na i-subscribe, i-like, i-follow
yung ating mga videos po, no? So ito nga, no, walang iba kundi ang JLMT Fitness and Motovlog. Share life, share the journey. Okay, bye-bye muna mga lods. Nakiginiginaw na. Till next time, salamat sa lahat ng viewers at mga sumusuporta.